Hello po, humihingi po ako ng pasensya. Hindi po makatulog eh. Joke lang. May nakalimutan lang po. Pero alas 2 Gs na eh. Pero matutulog din po mamaya. May nakalimutan lang po ako na kung dagdag paliwanag po doon, no? Yung pinagkaiba ng compressor ng non-inverter kumpara sa compressor ng inverter po. Dito muna tayo sa compressor ng non-inverter. Sa tuwing umaandar po ang compressor ng non-inverter, pagka ginagamitan po namin iyon para malaman namin ang konsumo ng kuryente noon, kaming mga technician, kung minsan ginagamitan namin ng clamp ammeter yan tulad ito. Clamp. Ito ay digital lamang. Mas maganda sana kung analog clamp ammeter. Ito po ang panukat ng kuryente na kinukonsumo ng compressor. Kahit anong kuryente, kahit ilaw pa, kaya nitong, kahit ano pa to sa gamitin mo pa sa circuit breaker ito. Kung gusto mong malaman ang total load ng buong bahay mo, ay pwede rin po ito. Ginagamit nito. Pero ito, kami mga technician, gumagamit po kami nito. Pero ang mas maganda sana kung yung analog na clamp ammeter. Ito ay digital kasi ito. Babalik po tayo doon sa compressor ng non-inverter. Tuwing umaandar po ang compressor ng non-inverter, pagka ginamitan namin ito, pag sinusukat namin ng clamp ammeter, lalo na yung analog, ito po ay digital. Pagka umaandar sa yung deflection ng yung needle, no, yung deflection ay mataas. Ito naman, dahil digital po ito, mataas muna ang kuryente na nakalagay dito, no? Ang konsumo ng kuryente. Kung sa analog, yung deflection ng karayom na yun, mataas muna bago sa babalik sa normal. Ganyan po ang compressor ng non-inverter kasi AC po yun, alternating current po yun. Ganyan po. At saka, ang compressor po ng non-inverter o tinatawag naming conventional type na aircon, constant lang po ang speed nun. So sa bawat andar nun, malakas ang higop ng kuryente nun. Saka babalik sa pinaka-normal niya, yung constant speed. So, hindi po siya katulad ng compressor ng non-inverter na aircon na variable speed po iyon. So, itong non-inverter, constant speed lang siya. At ito ang dahilan kung bakit ang mga nasa teknolohiya po natin ay umimbento ng inverter para mas makatipid sa konsumo ng kuryente. Kasi kung hindi tayo gumagamit ng inverter, malamang itong non-inverter pa rin ang ginagamit natin. Malakas po talaga ito sa kuryente. Yan po ang dahilan kung bakit umimbento sila ng inverter para makatulong din sa atin. No, kung sinong mga nangangarap dyan na bumili ng aircon, siyempre, inverter ang pipiliin. Natural, mas mahal po iyon. Ang presyo nun kumpara sa non-inverter, mas mahal siya hindi naman nagkakalayo ang presyo. Pero, siyempre, pag inverter,
mas mahal ang presyo nun kumpara sa non-inverter. Yun po ang dahilan. Ang inverter, compressor, katulad nga ng sabi ko kanina, ay variable speed lang po yun. Mas mataas na speed o mas higher speed, mas mataas ang konsumo ng kuryente. Ngayon, pag na-convert sa low speed, dahil yan ay inverter kasi meron may gumagamit po iyan ng inverter board, yung electronic board. Yun po ang nagko-control ng speed ng compressor ng inverter na aircon. Katulad nga po kanina sa vlog ko na kung umaandar ang inverter na aircon mo, natural sa una, low speed muna siya. Tapos mag-high speed po yon dahil nga kailangan niyang ma-reach yung desired set temperature mo. Pag na-reach niya na yon, mag-automatic yon from high speed, magiging low speed na lang lagi yon. Basta tandaan nyo, laging nakasarado ang bintana, may kortina, laging nakasarado ang pinto. Natural ang pinto, kung minsan nabubuksan talaga, siyempre dumadaan ka dyan eh. Pero laging nakasarado dapat yan. Walang init na pumapasok dapat sa room mo. Kaya pag nag-automatic ang inverter na aircon, kailangan low speed lang lagi ang andar ng compressor ng inverter ng aircon. Kailangan low speed. Kaya sinasabi ko, nakasarado dapat ang bintana, pinto, may kortina ang bintana para laging maintain ang low speed para mas maliit ang konsumo ng kuryente. Tapos, yun nga sinabi ko nga sa inyo na mas maganda kung halimbawa gagamitin mo yung inverter aircon mo ng 8 oras, 10 oras o 12 oras ng halos ilang porsyento lang naman diyan na hindi mo kailangan ang andar ng inverter aircon. Mas mabuti pang wag mo na lang turned off sa pamamagitan ng remote control. Ibig sabihin, wag mo na lang patay sindi, kasi nga sa tuwing pinapatay mo yung aircon mo, natural yung room ay iinit yon. Pag pinaandar mo, natural bibirit ulit ang compressor nun. So ibig sabihin, lalakas ang konsumo ng kuryente. So mas maganda yung tuloy-tuloy na walang patayan ang inverter aircon mo. So ganun lang po yun ha. Nulit ko, itong non-inverter ito, constant ang speed ng compressor nito. Pero bawat andar nito, halimbawa nag-automatic siya, so shut off siya, pero bawat andar nito, pag ginamitan namin ng clamp ammeter yon, yung deflection ng karayom, malakas, mataas muna. Ibig sabihin, kung sa digital, mas mataas na kuryente ang kinukonsumo nun bago sa bumalik sa normal na constant speed. Pero yung sinasabi kung constant speed yon, halimbawa 1 HP yung non-inverter mo, sabihin natin nasa 5 ampere. Lagi na lang nasa 5 ampere yon. Pag ang aircon mo ay non-inverter, pag nasa constant speed yon, lagi na lang siya nasa 5 ampere yon. Halimbawa, kung 1 HP yon, lagi na lang ganun. Example lang po yun, para lang maliwanagan po kayo.
Lagi na lang gano'n 'yun, constant speed kasi siya, eh. Hindi katulad sa inverter na nagbabago ang kanyang speed. Meron siyang variable speed. Kaya kung from high speed to low speed 'yon, pwede pang bumaba pa 'yon sa mas mababang amperahe. Halimbawa, ang sabihin natin 1 HP, sabihin natin 5 ampere ang maximum na konsumo pag naka-high speed yung compressor, Pero pag naging low speed ang compressor, baka mas mababa pa sa 5 ampere. Sabihin natin mga 3 ampere o 2 ampere na lang, ganun lang yun. Parang ganun, no? Example lang po yun, Kasi hindi ko saulado yung mga amperahe ng bawat aircon. Pero example lang po yun. So, ganun po ang pinagkaiba ng compressor ng inverter kumpara sa compressor ng non-inverter. Maraming salamat po.